Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin pong mainit at maalisangang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa dahil pa rin yan sa dalawang weather systems. Una na po dyan ay ang ridge or extension ng isang high pressure area dun po sa may North Pacific Ocean. So opposite of the LPA or the low pressure area, yung HPA naman po ay nagkukos ng kabawasan ng mga kaulapan at mga pag-ulan at generally maaraw na panahon dito sa may northern and central Luzon. Habang easterlies naman or yung hangin galing Pacific Ocean ang siyang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng ating bansa at yung easterlies din po yung magkukos ng mga pag-ulan dito sa timog na bahagi ng Mindanao. Base naman sa ating latest satellite animation, wala tayong nakikitang bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang matapos ang weekend. For today po sa malaking bahagi ng Luzon, iiral pa rin yung halos katulad na weather conditions as yesterday, fair weather conditions. So ibig sabihin po wala tayong mararanasang malakas na ulan or malakas na hangin. Kung meron man mga isolated rain showers, but for the most part, aasahan pa rin natin ng maaraw na panahon at minsan bahagyang maulap na kalangitan, lalo na dito sa may eastern sections of Luzon, itong Aurora, Isabela, and Northern Quezon. Meron mga kaulapan dyan, but fair or maaliwala sa panahon sa natitirang bahagi po ng Luzon. In terms of temperature, sa Metro Manila, yung actual temperature is from 24 hanggang 34 degrees Celsius, and dito sa may Baguio City, 16 to 25 degrees Celsius. But yung heat index o yung nararamdamang init ng ating katawan kapag po nasamahan ng alinsangan ng panahon ay posibleng pinakamatataas dito sa may Dagupan, Pangasinan hanggang 42 degrees Celsius. Dangerous level po yan. Gayun din sa mga areas po ng Pili, Camarines Sur and Sangli Point sa Cavite at ilang bahagi pa po ng kapatagan ng Luzon ay aasahan pa rin po yung higit sa 40 degrees Celsius na heat indices. Sa ating mga kababayan naman po sa Palawan, patuloy pa rin ang fair weather conditions, maaliwala sa panahon, minsan bahagyang maulap ang kalangitan at meron lamang mababang tsansa ng pag-ulan. Habang dito sa may parting Visayas, aasahan pa rin yung bahagyang maulap at minsan maaraw na kalangitan lalo na sa may western and central sections. Habang sa may eastern section naman, minsan nagiging maulap at meron lamang mga saglit na pag-ulan, dulot pa rin yan ng easterlies. Dito po sa Palawan, posible hanggang 34 degrees Celsius na air temperature, but yung heat index posible rin umabot sa 42 degrees Celsius, gayon din sa may Dumangas, Iloilo, and Catarman, Northern Samar. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, posible ang kaulapan umaga pa lamang dito sa may southern portions, ito sa mga region ng Soxargen and Davao Region, aasahan na yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms, pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi, mga minsang katamtaman, or mahinang pag-ulan po ang mararanasan, dulot po yan ng easterly. So kung lalabas ang bahay, ay magdala po ng payong. Habang dito naman sa natitirang bahagi ng Mindanao is bahagyang maulap, pero bago magtanghali, possible din po ang kaulapan sa malaking bahagi ng Bangsamoro Region, dito rin po sa may Caraga Region at timog na bahagi ng Zamboanga Peninsula at may tsansa na rin po ng mga isolated rain showers or thunderstorms na walang kinalaman sa anumang weather disturbance. Yung ating temperatura, pinakamainit pa rin sa Mindanao ay dito pa rin po sa may Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius yung actual temperature, but yung heat index posible rin umabot sa 42 degrees Celsius. Para naman po sa ating mga naglalayag na kababayan, wala naman tayong aasahang gale warning or pagtaas ng mga pag-alon, maliban na lamang kapag may mga thunderstorms po. No? So generally, is banayad hanggang katamtaman ng taas ng mga pag-alon hanggang 2 metro kapag meron tayong mga pagkidlat, pagkulog. And for the next 3 days or hanggang sa matapos ang weekend, iiral pa rin po ang easterly sa malaking bahagi ng bansa. Dito sa Luzon, halos magkakatulad pa rin po na weather conditions na may experience natin. Dito sa Metro Manila and Baguio City, medyo mababa pa rin po ang tsansa ng pag-ulan for the next 3 days. Iiral pa rin sa Maynila at mga kalapit na lugar sa Central Luzon and Calabarzon ng mainit na panahon and possibly pinakamainit din po pagsapit po ng linggo. Habang dito sa Bicol Region, bahagyang maulap hanggang kumisan maulap ang kalangitan. May mga lugar sa may western side of Bicol Region na mababa ang tsansa ng ulan, but sa Legazpi City, may mga isolated rain showers. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, mas kakaunti yung mga pag-ulan kung dito sa may western and central portions of Visayas. Pinakamainit pa rin po doon sa nabanggit natin kanina na Iloilo and Capiz. Habang sa may eastern portion of Visayas is partly cloudy skies. At minsan maulap ang kalangitan lalo na sa may Northern Samar and Eastern Samar na sinasamahan lamang din po ng bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan.
At panghuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, easterlies din po ang iiral sa malaking bahagi ng Mindanao. Bahagyang maulap at kung minsan maaraw na kalangitan sa malaking bahagi nito at iaasahan din po yung matataas na temperatura dito pa rin sa may Cotabato City, General Santos City, dito rin po sa may Zamboanga City and Davao City, nasa higit 40 degrees pa rin po yung posibleng maramdaman na heat index. Kaya paalala sa ating mga kababayan, kapag po patuloy yung exposure natin sa mainit na panahon, ay siguruhin po na meron tayong mga ways para ma-prevent po yung mga heat-related illnesses natin, kagaya po ng heat cramps or heat exhaustion. At kung magpatuloy nga yung ating exposure sa init ng panahon, ay posible itong mauwi sa heat stroke. Kaya yung mga payo ng pag-asa po para sa atin, unang-una na dyan, limitahan po yung paglabas or pagpunta outdoors, lalo na between 10 a.m. hanggang 4 p.m. kasi ito yung pinakadirektang sikat po ng araw. Samantala, iinom din po tayo lagi ng tubig, plenty of water at iwasan muna yung pag-inom ng mainit na tsaa, hot coffee, gayon din pong soda, and alak dahil actually po nakaka-dehydrate ang mga inumin na ito. Kapag po lalabas ng bahay at hindi talaga maiwasan, ay magsuot po ng payong, sombrero, shades, maglagay din po ng sunscreen at hanggang maaari po yung sleeve clothing po na maninipis, recommended din po yan para hindi tayo direktang nasisikatan ng araw. At kung meron tayong mga heavy-duty activities, lalo na sa mga nagtatrabaho sa labas, sa katanghalian, or yung mga nag-exercise, as much as possible po, iwasan muna na magtrabaho between 10 a.m. hanggang 4 p.m. Gawin na lamang po ito sa madaling araw or sa gabi. Sunrise po natin ay 5:50 ng umaga at ang sunset ay 6:09 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareha na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon.